Lahat, naku, hindi na ako nakapag-ayos bago tayo mag-live. Pero anyway, ang importante naman kung anong sasabihin natin, no? Abay, mga kaibigan, napansin niyo ba yung mga pinublish ng ICC na ngayon pa lang sila nakikiusap sa publiko at saka sa mga kapulisan na magpresenta ng ebidensya labang kay Tatay Digong. Nakakatawan man po, no? Mantakin ninyo, 10 buwan nang nakakulong si Tatay Digong. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. 10 buwan na nakakulong si Tatay Digong. Yung pala, hindi pa sapat ang ebidensya nila. Tama ba yan? Makaturungan ba yan? Samantalang ang isang araw na pagkakakulong, at ako po, minsan lang akong nakulong isang araw ng Kongreso by way of contempt of Congress, hindi na ako papayag na masupil muli ang aking kalayaan ng walang dahilan. And yet, ito ang isang korte, 10 buwan na nilang kinulong ang Tatay Digong, ngayon palang naghahagilap ng ebidensya. Abay, hindi ako nagtataka kung bakit tuwan-tuwa sila na na-postpone din yung tinatawag na confirmation of charges. Kasi kung ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya, ibig sabihin, hindi pa sapat talaga ang ebidensya nila. At kung natuloy yung confirmation of charges, baka may posibilidad na baka na-dismiss ang kaso dahil nga for lack of evidence. Dahil sa ngayon, ang tanging ebidensya lamang na meron ng hukuman na naging dahilan para sila ay magsilbi ng arrest warrant kay Tatay Digong ay nakabase lamang sa good grounds. Napakababaw po yan. Kaya nga pong sinasabi ko, hindi makatarungan na hindi rin binigyan ng interim release si Tatay Digong kasi ang system nga dyan sa ICC na yan, napakababaw nung hinihingi ebidensya para sa warrant of arrest, kaya naman binabalanse sa pagbibigay ng interim release. Pero ngayon, hindi binigyan ng interim release dahil si Tatay Digong daw ay pwedeng tumakas at pwedeng makialam sa ebidensya at pwedeng gumawa pa ng mga krimen at pwedeng pang takutin ng mga witnesses. Miski siya ay natutumba na, maski naglalakad lamang. At hindi na maalala kung ano talaga nangyayari, hindi alam kung nasaan na siya ngayon. So hindi po talaga makatarungan yan, ha? Na unang-una, 10 buwan na pagkakakulong, na parusa na po yan. Talaga naman po, miski isang araw na pagkakakulong ay parusa, hindi pa sapat ang ebidensya ng prosekusyon para mapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Alam mo po, dati, bilib na bilib ako sa inquisitorial system, no, na sinasabi ko nga na ginagaya o ini-implement ng ICC. Pero ngayon, naniniwala ako, palpak. Kasi dapat, kung ang inquisitorial system ay gumagana, dapat yung threshold, yung ebidensya na kinakailangan para makulong isang tao, dapat at least probable cause. At kung walang probable cause at hindi satisfied ang mga prosecutors na walang probable cause, dapat wag mo nang ikukulong. Maghanap muna sila ng ebidensya. Ngayon ang tanong ko, humingi na ng warrant of arrest ang mga prosecutors base lamang sa good grounds, napagbigyan na ng hukuman, nakakulong na si Tatay Digong, tapos ngayon, ura-urada silang hahanap ng ebidensya. Hindi pa, yan ay paglabag na sa karapatan ni Tatay Digong ng kanyang karapatan na maging malaya at maging presumed innocent. Kasi nga yung 10 buwan na pagkakakulong niya, parusa na po yun. Lalong-lalo na kung ikaw ay 80 anyos at ayaw na ayaw manirahan sa ibang bayan. Alam niyo si Tatay Digong nakapagbiyahe sa ibang bansa pero never po